Maganda at mapagpalang araw, DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Noon pa man, nakagawian na ng mga taga-probinsya ang malaki at engrandeng selebrasyon ng isang kasal. Pero ang pinakamagarbong at pinaghandaan sa mga party ay ang mga pagkain na bubusog sa mga bisita. Pagpalagay natin na naimbitahan ka nga sa isang kasal at kalaunan nalaman mo na isa pala sa mga handa o pulutan sa party na iyong pinuntahan ay isa rin sa mga bisita. Ang kwento nga na ito ay hindi palabas sa mga Hollywood film dahil naging usap-usapan ito sa Palawan noon. Ang storya nga na ito ay pinaniniwalaang nangyari ng taong 2004. 2 dekada na ang nakakalipas. July 17, 2004 nang nawala ang lalaki na si Benji Ganay, 27 years old na taga Nara, Palawan. Kwento ng ina ni Benji na si Aling Damalia, nagpaalam ang kanyang anak na dadalo sa isang party dahil bisperas ng kasal noon ng pinsan ni Benji na babae. Ngunit hindi na nakauwi pa ng bahay ang lalaki. Ayon kay Aling Damalia, tinanong niya ang tatay ni Benji kung nasaan ang kanilang anak. Sinabi nga daw ng lalaki na nagpunta umano si Benji sa sayawa. At isang araw matapos hindi umuwi si Benji, agad siyang hinanap ng kanyang pamilya pero bigo silang makita ang lalaki. At makalipas ang 8 araw na paghahanap sa binata, nabigyan na ng linaw ang pagkawala ni Benji matapos sumuko sa mga pulis ang lalaki na si Junie Boy Buyot, pamangkin ng tatay ng bride sa kasal na dinaluhan ni Benji. Ayon kay Junie, magkakasama sila sa sayawan ng July 16 ng gabi. Sa sobrang kalasingan ni Benji, nadapa daw ito at napaakbay sa pinsan niyang babae na ikakasal. Ayon naman sa ibang mga report, sinabi na aksidenteng nahawakan ni Benji ang puwet ng bride-to-be. Sinabihan umano ni Junie si Benji na dahan-dahan lamang sa pagsasayaw lalo na mga babae ang kasama nila noon. Ayon pa kay Junie, pinagsabihan niya din si Benji na hindi porket mga pinsan niya ang mga babae na nandoon ay hindi na dapat ito mag-ingat sa kanyang mga ikinikilos. At sumagot lamang umano ng biktima na ayos lamang ang lahat. Ngunit hindi nagustuhan ng tatay ng babaeng naakbayan o nahawakan ng puwet ni Benji ang nangyari. Ang tatay nga ng naakbayan ni Benji ay kinilalang si Eladeo Bulae o ang tatay nga ng bride-to-be at isang magsasaka. Ayon sa mga reports, matapos ang sayawan, niyaya umano ni Eladio si Benji para bumili ng alak na kanilang iinumin. Kasama nga ni Eladio at Benji sina Gerald Baule, 21 years old na anak din ni Eladio at si Sabruti Pique, pamangkin ni Eladio. Ayon nga sa kwento ni Junie, bandang 2:00 ng madaling araw, hindi na niya nakita pa si Benji. Bigla na lamang daw siyang nilapitan ni Subtuari at niyayang sumama para bumili ng alak. Pagsakay ni Junie sa tricycle, nakita niya sa loob nito si Benji. Ngunit imbis na sa tindahan sila magpunta, sinabi ni Junie na dinala nila Eladio si Benji sa isang masukal at mataas na bahagi ng gubat. Paulit-ulit daw na tinanong si Benji ni Eladio bakit nito hinipuan ang kanyang anak. Pilit naman ni Benji, aksidente lamang ang nangyari at wala siyang intensyon na bastusin ang bride. Pag-amin pa ni Junie, nakita niyang sinipa at sinaksak ng kanyang tito si Benji. Ayon kay Junie, matapos ngang bawian ng buhay si Benji, inutusan sila ng kanyang tito Eladio na ibaba ang labi ni Benji kung saang patag. Pagkatapos pinaghanap sila na Eladio ng gas at nakahingi naman daw sina Junie ng gas sa isang maliit na bahay malapit sa masukal na parte ng gubat. Ang dalawang binatilyong nagbigay ng gas ay naging saksi nga sa korte. Nang nasa patag na bahagi na ng kakahuyan sina Junie, Eladio, Gerald at Subatari, kumuha sila ng mga dahon ng saging na inilagay nila sa labi ng biktima. Matapos iyon, binuhusan na nila ang biktima ng gaas at saka ito inapuyan. Ayon pa sa kwento ni Junie, sa sobra umanong kalasingan nila Eladio, tila ginawa daw nilang pulutan ang labi nga ng biktima. Pag-amin pa ni Junie, pinagbantaan ng kanyang tito Eladio ang kanyang buhay kung hindi niya ito titikman. Sa takot umano ni Junie para sa kanyang buhay, sumunod siya sa utos ng kanyang tito. Matapos iyon, muling inilipat ng grupo ang labi ni Benji malapit sa creek para muling apuyan. Sinabi pa ni Junie sa mga pulis na si Eladio ang pasimuno sa paghihiwalay-hiwalay sa labi ng biktima.
Pagkatapos nilagay ito ni Gerald at Subatri sa mga plastic bag. Ayon pa kay Junie, hinala niya, dinala ni Elijah ang labi ng biktima sa handaan at hinalo ito sa mga handa sa kasal sa sumunod na araw. Sa tulong ni Junie, natuntun ang mga labi ni Junie noong July 24, 2004, subalit halos wala nang matira sa labi. Kasunod ng pag-amin ni Junie, inaresto nga ng mga pulis sina Elijah, Gerald at Subatri. Agad naman kumalat sa buong barangay Aramayan ang tungkol sa mga isiniwalat ni Junie. Pero ayon sa mga residente, hindi sila naniniwala sa mga sinabi ni Junie dahil ang alam nila, nasarapan sila sa kinaila sa handaan sa kasal. At ayon nga sa residenteng si Leo, ang natikman niya sa handaan ay baka at kambing. Mariing namang itinanggi ng grupo ni Elijah ang akusasyon laban sa kanila. Ayon kay Elijah, hindi niya magagawa ang karumal-dumal na krimen lalo pa at kamag-anak niya si Benji. Sinabi din ng Ginoo na bago siya matulog, nakita pa niya si Benji na nagsasayaw. Imposible umano ang ibinibintang sa kanya dahil natutulog na siya ng oras na nangyari ang krimen at marami ang magpapatunay ng kanyang mga pahayag. Ayon naman kay Subatri, nasa bahay siya nang maganap ang krimen kasama ang kanyang misis at mga anak. Wala daw siyang kinalaman sa sinapit ng biktima dahil wala siya noon sa lugar at kasiyahan ng ito ay naganap. Ang apat nga na suspect na sina Elijah, Junie, Gerald at Subatri ay kinasuhan ng murder at lahat sila ay ikinulong. Ayon naman sa mga pulis, hindi agad sila naniniwala sa pahayag ni Junie dahil para sa kanila, hindi ito makatotohanan. Subalit para sa pamilya ni Benji, kumbinsido sila sa mga sinasabi ni Junie. Ayon sa nanay ng biktima, ilang beses nilang nakita ang mga kamag-anak ni Elijah dahil ang pakay ng mga ito ay ang natitirang labi ni Benji na pinakamatibay na ebidensya laban sa mga suspect. 5 gabing magkasunod-sunod na namataan ang ama ni Benji, ang 3 kaanak ni Elijah malapit sa kanilang bahay. Napakasama nga ng epekto na nangyari sa turismo ng Nara, Palawan nang kumalat ang nangyaring krimen at nakakilabot na istorya nito. Dahil miski ang mga international news ay ibinalita ang karumal-dumal na krimen. Ayon nga sa mga news article, ang kumalat na pagkain ng labi ng tao ay nagdala nga ng takot sa mga foreigner at iba pang mga turista na gustong magbakasyon sa Nara. Paulit-ulit nga sinabi ng mayor noon ng Nara na isolated case lamang ang nangyari kay Benji at wala namang ibang kaso ng karahasan sa lugar. Gayunpaman, ang pagiging sensational ng kasong ito at ang patuloy na misteryo sa mga pangyayari ay nagdulot nga ng iba't ibang haka-haka. May mga tanong nga kung sangkot ba sa isang kulto o kung may iba pang naging biktima ang grupo ni Elijah. Lalo na at nangyari ang krimen na may isang handaan. Bukod sa maikling mga balita, wala nang lumabas na balita kung napatunayan bang guilty sa pagpatay kay Benji sina Elijah, Junie, Gerald at Subatri. At kung meron na bang hatol na lumabas laban sa mga suspect. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Junie na ang biktimang si Junie ay inihain ang kanyang labi sa handaan? Kung mangyari man ito, hindi ba mapapansin ng mga tao na hindi pala karne ng hayop ang kanilang kinakain? Para naman sa ating ikalawang storya, tayo magtungo sa Amerika kung saan naninirahan ang babae na si Omaima Nelson o tawagin na lang nating May. Mula talaga sa Egypt si May at meron siyang 15 kapatid. Mahirap lamang ang buhay ni May at ng kanyang pamilya. Taong 1986 nang nag-migrate nga si May sa Amerika matapos siyang makapangasawa ng isang Amerikano pero agad din silang naghiwalay. Pagkatapos, siya ay nanirahan sa South California kung saan siya nagtrabaho bilang nani. Kalaunan ay naging model na din si May. At para kumita nga ng mas malaki, madalas nagpupunta sa mga bar si May upang kumausap ng matatandang lalaki upang hingan sila ng pera. Pero bukod doon, ilang beses na ding nagkaroon ng reklamo laban kay May dahil sa mga hindi magagandang bagay na kanyang pinaggagawa. Matapos makuha ni May ang kanyang driver's license, nagkaroon agad siya ng traffic violation kabilang na nga ang pagnanakaw sa isang kotse. Inakasuhan din siya ng pagnanakaw at pananakot. Nag-shoplift na din si May sa isang tindahan sa mall kung saan sinaktan niya ang lady guard at sinampahan siya ng kaso. Ilang beses ngang nagkaroon ng karelasyon si May pero lahat ito ay nauwi sa hiwalayan dahil nagkakasakitan na ang babae at ang kanyang mga naging nobya. Noong October 1991 habang siya ay 23 years old,
Nakilala ni May ang lalaki na si William Edwin Nelson o mas kilala bilang Bill sa isang bar. Dating computer programmer si Bill na nakulong ng 4 na taon matapos niyang tangkain na magpuslit ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Pagkatapos ay naging piloto naman si Bill sa Texas. 33 years old na ang tanda ni Bill kay May pero agad silang nagkaroon ng relasyon. At makalipas ang 2 araw, agad na nag-propose si Bill kay May at sumagot naman ng oo ang modelo. Sila nga ay nanirahan sa isang apartment. At November 28, 1991, habang sila ay nagtatalik, paulit-ulit na sinakta ni Bill si May. Kalaunan, nakaalis na nga si May sa kanyang pagkakatali at bigla na nga lamang pinalo ang kanyang mister. Pagkatapos ay tuluyan ng binawian ng buhay ang Amerikano matapos siyang saksakin ng kanyang misis. Sa hindi malamang dahilan, inihiwalay-hiwalay ni May ang labi ni Bill. Sa puntong ito, pinaniniwalaan na niluto pa umano ng babae ang kanyang asawang afam. Pagkatapos ay kinonsumo niya ito at nilagyan ng barbecue sauce. Matapos nga ang karumal-dumal na krimen, umalis si May upang humingi ng tulong sa kanyang mga ex-boyfriend na itapon ang labi ng kanyang mister. Ang unang pinuntahan nga ni May ay hindi siya tinulungan at pinilit siyang umalis. Matapos umalis nga ni May, tumawag sa pulis ang kanyang dating kasintahan at nireport ang krimen na ginawa ng modelo. Agad namang nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Bill. Natagpuan nga ng mga pulis ang mga bakas ng dugo sa buong apartment. Bukod doon, nakita din ng mga otoridad ang mga plastic bag na may lamang labi. Sa kusina, nakita naman ng mga pulis ang isang kalderong may sabaw na pinaniniwalaang may labi din. At December 2 nang nakarating nga si May sa bahay ng kanyang kaibigan na si Jose. At nanghingi nga siya ng tulong para i-dispatch siya ang labi ng kanyang asawa. Bilang kapalit, niloko nga ni May si Jose na ibibigay niya sa lalaki ang isang safe na pagmamay-ari ng afam na ang laman umano sa loob ay pera na nagkakahalaga ng 4.6 million pesos. Pero ang katotohanan, 6,000 pesos lamang ang laman ng safe. Sumagot naman ng oo si Jose at sinabing kukunin niya saglit ang kanyang kotse. Ngunit ang totoo, tumawag na si Jose ng mga pulis. At makalipas ang ilang minuto, tuluyan na ngang naaresto si May. Sa interogasyon nga sa modelo, sinabi niyang siya ay inosente sa pagkamatay ng kanyang asawa at walang anumang away ang nangyari sa pagitan nilang mag-asawa. Sinabi din ni May na may 2 babae at 3 lalaki na bigla na lamang pumasok sa kanilang apartment. Pagkatapos pareho daw silang pinainom ng ipinagbabawal na gamot ng mga lalaki na ito na pumaslang din kay Bill. Ayon pa kay May, na-frame up lamang siya ng mga suspect sa mga pangyayari. Pero sa huli, kinasuhan ng murder si May at ikinulong. Marami nga ang nagulat sa brutal na ginawa ni May sa kanyang asawa at marami ang hindi makapaniwala na kinain pa ng modelo ang labi. December 1, 1992 nang nagsimula nga ang trial ni May sa korte. Ayon sa mga abogado ni May, self-defense lamang ang nangyari at sinabing may trauma ang modelo dahil sa hindi magandang karanasan nito nang siya ay bata pa. Bukod doon, sinabi pa ni May na ilang linggo nilang mag-asawa ni Bill palagi siyang sinasakta ng Amerikano. Palagi din daw siyang tinatakot ng kanyang mister na ire-report siya bilang illegal alien. Ayon pa kay May, nang gabi na nangyari ang krimen, sinaktan siya ni Bill hanggang sila ay nagtalik. Ayon naman sa prosekusyon, bago ikasal sina May at Bill, walang sinabi ang modelo tungkol sa mga hindi magagandang karanasan nito na nangyari nang siya ay bata pa. Nagsalita din sa korte ang dating asawa ni Bill at sinabing hindi kailanman naging bayolente ang kanyang dating mister. At sa medical examination, walang lumabas na may trauma sa maselang bahagi ang suspect na modelo. Indikasyon na hindi siya sinaktan o pinuwersa sa kahit anong paraan ng biktima. At makalipas ang 6 na araw ng deliberasyon ng kaso, napatunayang guilty si May sa kasong second-degree murder. At January 12, 1993, nang hinatulan ang modelo na si May ng 27 years hanggang habang buhay na pagkakulong. Ilang beses ngang umapela para sa parol si May subalit hindi siya binigyan ng parol ng korte sa dahilang hindi niya inako ang responsibilidad sa pagpatay at hindi siya magiging produktibong mamamayan kung sakasakaling siya ay papalayain. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si May sa kulungan at taong 2026
maaari na siya ulit humingi ng parol upang siya ay makalaya na ng tuluyan tapos ang 33 years sa loob ng kulungan para nga sa pagpatay at pagkain umano ng kanyang afam na asawa. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.